Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa panahon ngayon, halos lahat ay nangangarap ng marangyang buhay, maraming pera, komportableng tahanan at walang kakulangan. Ngunit alam mo ba na ang Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, ang pinakamamahal na sugo ni Allah Azza wa Jal, ay binigyan ng malinaw na pagpipilian, karangyaan o pagiging mahirap, at ang kanyang pinili ay isang desisyong magpapayanig sa puso ng sinumang nag-iisip. Ako muli si Legendary B, inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, like, at share upang makakuha ng pinakabagong Islamic teachings at lectures. Sa video na ito ating tatalakayan ang buong kwento kung paano pinili ng propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ang payak na buhay, kung bakit walang usok na lumalabas sa kanyang chimenea, at kung anong malalim na aral ang maaari nating pulutin para sa Muslim at non-Muslim. Ang pagpipilian na inalok sa propeta sumakanya nawa ang kapayapaan. Isinalaysay sa mga hadith na dumating ang Anghel Jibril, alayhi assalam, kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na may dalang mensahe mula kay Allah Azza wa Jal. Ang mensahe ay malinaw. O Muhammad, kung iyong nanaisin, gagawin ni Allah Azza wa Jal ang mga bundok ng Makkah na maging ginto para sa iyo. Ibig sabihin, maaari siyang maging pinakamayaman sa Arabia, maaari siyang mamuhay bilang hari, maaari siyang magtamasa ng karangyaan habang siya ay sugo ni Allah, ngunit kasabay nito ay binigyan siya ng pagpipilian. Maging isang propetang hari o maging isang propetang alipin, ang desisyon ng Propeta Muhammad sumakanya nawa ang, nang marinig ito si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ay tumingin kay Anghel Jibril, alayhi assalam. Ipinahiwatig ni Jibril ang pagpapakumbaba, kaya ang Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagsabi, Bakos, ako ay magiging isang alipin at sugo ni Allah. Ako'y nagugutom at nagpapasalamat. Ako'y nabubusog at nagpapasalamat. Isinalaysay sa mga aklat ng hadith. Pinili niya ang pagiging mahirap, hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil iyon ang mas malapit sa puso ni Allah Azza wa Jal. Koneksyon sa kwento ng walang usok na chimenea. Dahil sa kanyang piniling buhay, may mga panahong 1 buwan o 2 buwan na walang apoy na nasisindihan. Sa kanyang tahanan, walang niluluto, walang usok na makikita. Isinalaysay ni Sayyidah Aisha, radiyallahu anha. May mga panahong lumilipas na 1 buwan at minsan 2 buwan na walang apoy sa mga bahay ng sugo ni Allah. Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. Nang tanungin kung ano ang kanilang kinakain, sinabi niya, daddles at tubig. Ito ang bunga ng kanyang piniling landas. Patunay mula sa marangal na Quran. Sinabi ni Allah Azza wa Jal, at tunay na sa sugo ni Allah ay mayroong pinakamagandang halimbawa para sa sinumang umasa kay Allah at sa huling araw. Surah Al-Ahzab, ayah 21, ang kanyang buhay ay aral, hindi aksidente. Ang kanyang kahirapan ay misyon, hindi kaparusahan. Hadith tungkol sa kanyang payak na pamumuhay. Isinalaysay ni Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, na minsang nakita niya ang Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na natutulog sa banig na nagiwan ng marka sa kanyang likod. Siya ay napaiyak. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi ka ba nasisiyahan o Umar na ang mundo ay para sa kanila at ang kabilang buhay ay para sa atin? Sahih al-Bukhari. Malalim na aral para sa lahat, para sa mga Muslim. Ang kahirapan ay maaring karangalan kapag may pasensya. Ang kayamanan ay pagsubok, hindi gantimpala. Ang pagiging kontento ay susi ng kapanatagan. Para sa mga non-Muslim, ang propeta ng Islam ay hindi naghahanap ng kapangyarihan o yaman. Kung siya ay sinungaling, bakit niya tatanggihan ang ginto ng mundo? Ang kanyang mensahe ay katotohanan, hindi negosyo. Motivational quotes by Legendary Be Inspired. Ang taong may kontento ay mas mayaman kaysa sa taong maraming ari-arian. Pinili ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ng gutom upang pakainin ang pananampalataya ng sangkatauhan. Kung ikaw ay kulang ngayon, hindi ibig sabihin ay iniwan ka ni Allah Azza wa Jal, maaring inihahanda ka niya. Inspirational message. Kung ikaw ay dumaraan sa kahirapan, pagsubok sa kabuhayan, kawalan ng kasiguruhan, alalahanin mo, ang Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay may pagkakataong maging hari, ngunit pinili ang pagiging alipin ni Allah Azza wa Jal. Kung kaya niya, kaya mo rin sa tulong ni Allah Azza wa Jal. Mga kapatid na Muslim at non-Muslim, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa laki ng yaman, kundi sa laki ng pagsuko sa Allah Azza wa Jal. Ang Propeta Muhammad sumakanya, nawa ang kapayapaan ay pinili ang kahirapan
upang tayo'y turuan ng kayamanan ng pananampalataya. Ako muli si Legendary B, inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang patuloy tayong matuto sa liwanag ng Islam. Naway gabayan tayo ni Allah Azza wa Jal, bigyan ng kontentong puso at gawing inspirasyon ang buhay ng propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.